and Bobo Genesis. Sige, ingat-ingat ka dyan, Nubia. Ay mula dito sa Quirino Grandstand, Bombo Bay Piniza nag-uulat para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ayon naman kay Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia, nakapansala na ang kapulisan ng mga paglabag sa gun ban mula sa 5 lugar, kabilang na yan sa Maybuan sa Maguindanao, Iloilo City, Malasig sa Pangasinan, Cainta sa Rizal at Cabratuan City sa Nueva Ecija. Ilan pa sa mga nabagip ay ang isang sundalo na nakasistilo sa Philippine Army Aviation Regiment na si Private First Class Jude Duel Ordeniza, matapos na walang maipresentang Certificate of Exemption and Issue ng Commission on Elections para sa kanyang 9mm pistol sa kain ng kanyang kotse nang dumaan ito sa checkpoint. Pangimong kurinti ba? Sa panahon nga ng halala na nagsimula kahapon Enero 12 at magkatagal hanggang sa Hunyo 11, ang personnel ng Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines at iba pang law enforcement agencies ang nagsasagawa ng kanilang official duties at nakasuot ng kanilang uniforme ang pinapayagan lamang na magbitbit ng barila habang suspendido naman sa natuang period ang anumang gun permit gaya ng permit to carry firearms outside of residence at letter and demission orders. Ang mga nais naman na ma-exempt sa gun ban ay kailangan makakuha ng Certificate of Authority mula yan sa Committee on the Ban on Firearms and Security Concerns ng Commission on Elections, depende yan sa nature ng kanilang trabaho. Itinutuloy naman na isang election offense ang paglabag sa gun ban na may kaakibat na parusang pagkakakulong ng hanggang 6 na taon at diskwalifikasyon mula sa paghawak ng posisyon sa gobyerno, dagdag pa sa parusa para sa ibang krimen na nagawa ng violator. Kung dayuhan ang gun ban violator, ito ay ipapadeport matapos maitubbi ang kanyang sentensya para sa election offenses at huwalay na kaso ng illegal possession of firearms at iba pang mga krimen kung meron man. Samantala, inasahan na magbibilis pa ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas ngayong taon, maging sa 2026. Ayon sa report mula sa United Nations Department of Economic and Social Affairs, ang Pilipinas ang isang may pinakamalakas na growth performer mula po sa mga ekonomiya sa Southeast Asia. Sa pagkain ng United Nations, sinasang bibilis pa sa 6.1% ng paglago ng ekonomiya ng Pilipinas ngayong 2025. Habang inasahan namang uusbong pa sa 6.2% ng economic growth ng bansa sa 2026. Ang United Nations Department of Social, Economic and Social Affairs Economic Affairs Officer, Zheng Tianwang, ang inaasahang patuloy na paglago ng ekonomiya ng Pilipinas ay nagpapakita ng malakas na domestic demand, patuloy na public investment at positibong epekto ng kamakailang reforma sa polisiya sa pamumuhunan kaakibat ng mas masiglang labor market at lumalagong service sector. Senador, kinumpirma na dadalo sa ikakasang rally ng Iglesia ni Cristo mamayang hapon. Samantala mga politiko man, hindi pwedeng magsalita sa ikakasang National Rally for Peace ng mga Iglesia ni Cristo ayon niya sa Metropolitan Manila Development Authority. Kaugnay niyan, may pag-uulad dyan si Bombo J.C. Galvez. Dadalo mamayang hapon sa ikakasang National Rally for Peace ng Iglesia ni Cristo sa Quirino Grandstand sina Senador Ronald Bato de la Rosa at Senate Majority Leader Francis Tolentino. Ayon kay De La Rosa, ang isasagawang rally nito ng Iglesia ay bahagi ng kanilang karapatang pang-demokrasya. Bukas din ito anya sa lahat, kaya pupunta siya rito. Noon nang sinabi ng Iglesia na ang rally ay pagpapahayag ng suporta sa pagtutol ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Iginit ang senador na kung sinasabi sa survey ng 41% ay papor sa impeachment case laban sa vice, nangangahulugan ng natitirang porsyento ay ayaw sa impeachment proceedings. Bukod kay De La Rosa, dadalo rin mamaya sa rally si Tolentino. Ayon kay Tolentino, ang isasagawang rally for peace na iglesia ay mahalagang paalala na may pangangailangan para sa unity dialogue at pagkakaisa sa gitna ng mga hamon na kinaharap ng Pilipinas. Una nang sinabi ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ng National Rally for Peace ng Iglesia ni Cristo ay hindi maaaring gawing politikal. Kaya naman pinagbabawalan ang mga politiko na magsalita na may kaugnayan sa politika. Hindi pwedeng gawing political rally ito. So, absolutely daw po, any politician ay hindi gawing magsalita. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo J.C. Galvez nag-ilat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo!
18 minuto makalipas mga kabubuang alas 12 ng katanghalian. Ang malakihang peace rally ng Iglesia ni Cristo ay para umano para pagtakpan ang pananagutan ni Vice President Sara Duterte sa issue ng katiwalian. Election po ito ng Teachers Party List Representative at House Deputy Minority Leader si Congresswoman Franz Castro sa peace rally ng Iglesia ni Cristo ngayong araw. Ayon kay Castro, planado ang malakihang pagtitipon para protektahan ang pangalawang Pangulo sa alegasyon ng questionable paggamit ng 2022-2023 confidential fund ng Office of the Vice President at ng Department of Education ng Sapang Kalihim. Sabi ng mga batas na ang timing ng rally ay sa harap ng resulta ng mga survey ng Social Water Station at ng Asia. Gihit pa ng mga batas, walang rally ang makakabura sa katotohanan na managot ang mga opisyal ng gobyerno sa kanilang mga pinaggagawa. Anya ang malaking porsyento ng sumusuporta sa impeachment base yan sa Social Water Station ay humihingi ng hustisya at pananagutan, hindi political theatrics. Dagdag pa ng mga batas, walang tunay na kapayapaan kung wala daw kung isinusulong na hustisya. Sa kaugnay pa rin o iba pang mga development, inatasan po ng Court of Appeals ng Philippine National Police na isumite ang report sa final na investigasyon ito tungkol sa drug war killings noong 2016. Kabilang na rito ang pagpatay sa 4 na kalalakihan sa Payatas, Quezon City. Sa pinakaunang bahagi po ng managong drug war sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Sa 6 na pahinang resolusyon na may petsang Enero at 3, pinatigan mo ng Appeals Court ang misyon ng nag-iisang survivor sa naturang insidente na si Efren Morillo na humihiling na atasan ang Philippine National Police na bigyan siya at ang mga kamag-anak ng 4 na nasawing individual ng kopya ng kanilang huling investigation report. Sa desisyon ng korte, natasan ang Philippine National Police Directorate for Investigation and Detective Management na magbigay ng kopya ng investigation result kaugnay sa pagkamatay nitong sina Marcelo Daad Jr., Rafi Gabo, Anthony Comendo at Jesse Cule. Gayon din ang suspected murder kay Morillo noong Agosto 21 ng taong 2016. Tinukoy ho ng Court of Appeals ang isinagawang legislative hearings kung saan tumestigo sina dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at dating Philippine National Police at kasalukuyang Central Ronald Bato de la Rosa. Dito na bunyag ang mga karagdagang ebidensya sa napaulat na irregularidad at mga nagawang paglabag sa karapatang pantao sa ilalim po ng war on drugs at iba pang kaganapan na may kaugnayan sa mga extrajudicial killings sa kampanya kontra iligal na droga. Kaugnay ko nito ay pinagutos naman ng Court of Appeals sa Philippine National Police na ipaalam sa korte kung nakompleto nito ang investigasyon at kung sakali man na natapos na ay dapat isumite ang final report sa loob ng 10 araw mula ng matanggapang notice. Sakaling hindi pa nakompleto, dapat na magbigay ang Philippine National Police ng latest report at may kaugnayang mga dokumento mula sa nakalipas na 8 taon sa loob po yan ng parehong time frame. Kung na rito nagugat ang kaso, may kinalaman sa pagpatay sa 4 na individual mula sa ikinasang anti-drug operation ng Quezon City Police District noong Agosto 21 noong taong 2016, kung saan po base sa affidavit ng survivor, pinagbabaril ang kanyang mga kasamahan habang naglalaro ng billiard sa isang bahay. Sa kaugnay pa ang mga balita, dapat ituon ng House Food Committee ang kanilang lakas sa pag-imbestiga sa paglaganap ng krimen sa bansa sa halip na ikulong ang mga dati at kasalukuyang opisyal na naglilingkod sa masaayon yan kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Tugon ito ni De La Rosa matapos bisitahin ng buro ni Reynaldo Bigo Jr. na binaril ng isang pulis na umano'y nasa impluwensya ng droga sa loob ng pampasaherong bus sa makilala Cotabato. Giit ng Senador ang pagdami ng mga kriminal ang dapat na sinisilip ng Quad Committee, hindi ang mga pulis na nagtatrabaho ng maayos. Binanggit ito si General Wilkins Villanueva na pinatawan ng citation for contempt. Para sa dating Philippine National Police Chief, hindi na sumusunod sa otoridad ng mga kriminal dahil iniimbestigahan nila ng House Quad Committee sa kanilang mga investigasyon. Pinaunahan ni De La Rosa ang war on drugs noong Administrasyong Duterte bilang siya ang Philippine National Police Chief noong 2016. Binigyan din ng Senador ang pangangailangang ipagpatuloy ang kampanya laban sa illegal na droga pagkatapos ng termino ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa gitna na rin anya ng paglaganap ng illegal na droga dahilan ng paglaganap ng mga krimen sa bansa. Oras natin 23 minutes makalipas ang alas 12 ng tanghali. Nananawagan naman ang Office of Civil Defense sa mga lokal na opisyal sa Negros Island Region na muli pong i-assess ang kanilang desisyon na payagan ang libo-libong mga evacuees na bumalik na sa kanilang tahanan.
Ito'y sa gitna pa rin ng tuloy-tuloy na pag-alburuto ng Bulkan Canlaon. Ating marinig sa monitoring ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS. Kabilang sa mga pinapakiusap ng Office of Civil Defense ang mga local officials ng Bago City at La Castellana na kapwa mula dyan sa may Negros Occidental na mano'y pumayag ng pabalikin ang mahigit 4,000 evacuees sa kanilang tahanan. Apela ni Undersecretary Ariel Nepomuceno, kailangan pong pag-aralan muli ng mga local officials ang kanilang desisyon, lalo na at tumataas pa niya ang tsansang umabot pa sa alert level 4 ang alertong itinaas sa naturang bulkan. Kapag kaumabot dito, automatikong palalawakin na ang ikinukonsiderang danger zone sa bulkan na sa kasalukuyang 6 na kilometro patungo yan sa 10 kilometro. Ayon pa rin kay Nepomuceno, dapat ikonsideran ng mga local officials ang mga babalang inilalabas ng PHIVOLCS at sa halip ay paghandaan ng worst case scenario o mas mapanganib na pagputok ng bulkan. Mahalagaan na maprotektahan ang bawat buhay, salig na rin sa pagnanais ng pamalaan na mabot ang zero casualties sa hong pangunahing prioridad sa kasalukuyan. Samantala, nakatakda ni sumite ng Armed Forces of the Philippines sa Commission on Elections sa resulta ng isinagawang background check sa mga kandidato para sa malalapit na midterm elections sa Mayo 2025. Layunin ng pagsusuri na tiyaking wala na makakalusot na tulad ni Alice Guo ang nahalal na alkalde ng Bamban Tarlac noong Mayo 2022 na nasa Practice lang. sa peking dokumento at iligal na operasyon ng Philippine